pipirmahan yung 2026 budget, ilang araw na lang, di ba? 4 na araw na lang yata, pipirmahan na yung 2026. Dati magkakaalaman ngayon dyan. Pepwersahin eh. Kung pinwersa, hindi binito, then that is ground for impeachment or whatever. Removal from office of BBM. Kasi may problema na nga, alam mo may insertions, tapos pipirmahan mo pa, pipilit ninyo yung budget. Kaya nga I maintain na this was all planned since pre-2022 election. This was all planned. Pinasakay lang. Duterte, Inday Sara, pinasakay lahat. Taong bayan, pinasakay lahat. They wanted to appear mga banal. Yeah, mga banal. Itong si BBM. Sorry BBM, Happy New Year BBM. Pero magpa-drug test ka na lang. Ang ano doon, they wanted to appear na holy na pag-asa ng bayan. The only presidential candidate na sakto, uniteam, tinaas ni Inday Sara yung kamay. Lahat nabudol. Even Inday Sara nabudol. And the presidential sister, knowing na addict siya, hinayaan. So may problema rin to si Amy, no? Si Senator Amy, may problema rin. Pero siyempre, kung kapatid mo nga naman yung tatakbo, kahit adik-adik yan, nantoko ayan, no? Dapat may mga, mga safety net tayo sa COMELEC. Yung COMELEC, walang kwenta, talagang buwagin dapat yan. Pag-ikot ng gulang, buwagin yung COMELEC. And pananagutin lahat ng tao doon na, And I hope the lower organizational employees, the lower ones, who know something, you will move forward. And then, kayo mag-whistleblower. Ganon din sa lahat ng agency ng gobyerno. AFP, PNP, Supreme Court, Congress, Senate, lahat Lahat ng agency. May mga government employees na nakakaalam dyan. We will reward you. No? If what you say, what you claim, as evidence or testimonial, ek ninyo, that you're willing to be sworn in to make an affidavit na as a material witness sa lahat ng korupsyon dun sa agency ninyo, you move forward, you contact us, and then we'll even reward you. No? You by not being killed. Accepted na kayo, na hindi na kayo kakatayin. Kasi sobra-sobra yung ginawa Lahat naging sindikato lahat no? Na kung merong matitino pa nga Pilipino dyan na magsasalita, magbibigay ng salaysay, na, totoo may korupsyon, si ganito, si ganyan, si ganon. Hindi yung, si ganito, si Tamukyo, hindi niya alam kung sino, si ganon. Hindi. Pangalan talaga. At saka yung activity, yung alam ninyo, para maging material witness kayo. At pag kayo matatakot, bigyan namin kayo proteksyon. Lahat ng aapi sa kanyo, lahat ng upak sa inyo, katayin namin. No? You will be protected. Huwag kayo matatakot. Magkaroon kayo ng witness protection program. Baguhin namin yung review natin yung witness protection program Dami nga ayusin ni Kainday. Dami nga ayusin. Tatanda yon. Sisira yung beauty, yung looks niya, malaunan niyan. Grabe yung eye bag niya, tsaka kulubot na mukha. After 6 years, kunyari, ng presidency, may 2 years pa kunyari from this 2026, kung siya yung magiging presidente ng Republic of Mindanao, yung hula. Hula lang naman yun Hope, wishful thinking, no? Pero kung hindi magkatotoo yun, Republic of the Philippines, siya pa yung presidente, mas maganda, di ba? Buo. Yung Republic of Mindanao na idea, kaya ako amenable doon, amin, no? It's a parang a better solution when you cannot save the whole country. Di ba God save the Philippines? When you cannot save the whole country, the whole body, at pagka may infection yung kamay mo, you chop off the arm para hindi may infection yung buong katawan. Ganun lang yan. Ito nga yung baliktad. Yung buong katawan may infection. Putulin mo yung kamay, separate mo na, Republic of Mindanao. Yung ganun. Buti kung mabubuhay. ang doon, yung analogy is pagka
you cannot save the whole country because the Philippines is so divided a nation, polarized masyado because this administration, ginagamit yung pera ninyo, pera natin, para to feed yung mainstream media, SOCMED, no? Yung mga troll nila, mga troll farm, maintaining troll farms by the thousands, and then yung mga vlogger, binabayaran nila. Yung iba dati, Duterte, pero nabayaran, bumaliktad, naging Marcos na. So, minimaintain nila lahat using our money. No? And at the same time, kinokorrupt nila lahat ng agencies in government. 2026 na, mga kababayan. And we better do something about it. Kasi yung narrative nila okay, nasabi ko, pinlano lahat ito, panahon pa bago ng mga eleksyon. Nasa isipan na nila kung paano nila paduduguin ang Pilipinas. Ang mahalaga, manalo siyang presidente. Ayan, nanalo ang presidente, ginamit nila mga Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Bakit ko masasabi at bakit ko mini-maintain lagi sa mga vlog na planado to, itong hinayupak na ginawa nila to. The generic strategy of this administration, yun na lang ano ko, the generic strategy of this administration is to bring down Duterte. To bring down, eliminate the Dutertes. Because Duterte is too powerful a contender for the 2028 elections. Imagine ha, di pa umuupo. Wala pa eleksyon. Pinag-iisipan na nila yan. Pinag-iisipan. Promise, alam ko na, yan, planado na yan. Because you cannot go through what has gone through the past 3 years and now going to the 4th year. Naka 3.5 years na. Going to the 4th year. 2.5 years to go siya. You cannot go through all what happened if it was not diabolically planned na pinag-isipan, pinagandaan, alam na alam with precision kung paano nila gagawin. Sindikato. Kasi kung titignan ninyo, yung lahat ng na kailangan, doon pa lang sa ospital, yung ospital na kumuha sila ng drug test. Di ba, 2 minuto, drug test, boom. Dapat yon yung PIDEA. Pero pinayagan ng COMELEC. So, merong something dito. May something. And then, remember, may nilabas na may binayaran na 2 bilyon na galing sa election funds, no? Na hindi nilalabas noon, natanggap nila, may 2 billion sila, pero masama ang loob ng isa, na walang lumalabas na pera, yung pala, may pambabayad para doon. Para sigurado, pasok siya. Kasi nung nanalo siya, kung itutuloy niya yung sinungulan ng Tatay Digong, continuity, they campaigned under a banner of continuity. Kaya siya binoto ng taong bayan. Kaya ako siya binoto. Pero yung unang upo niya, ano ang ginawa niya? Executive Order number 1. Kayo pagka kayo naging presidente, di ba, napaka-importante. Ano kaya ang gagawin ko Executive Order number 1? Sinabi ko sa inyo in past vlogs, look at Cory Aquino, Executive Order number 1. Creating the PCGG, Presidential Commission on Good Government. Sasamsamin, sisikwesterin lahat ng ninakaw yaman noong panahon ni Marcos and the cronies. Ayun ang ginawa ng PCGG. Because the intent of Cory Aquino at that time, sa Balangit Nawa, Happy New Year, Cory, hindi ako dilawan, ay para kuhanin lahat ng ari-ari ang ninakaw para maibalik sa taong bayan. And then, kung titignan nyo yung executive order ng ibang presidente, ay something to do with yung talagang unang bagsak mo. Pero itong Marcos, si Pinoy, something to do about yung corruption also, transparency, na pwede mong sitahin lahat, available information, etc. Now, itong si Marcos Jr., ang unang executive order niya, na dapat pinag-isipan niya, continuity, etc. Marami sa sinasabi, pangako. Inabolish ang PACC. What does that tell you? I-abolish mo ang Presidential Anti-Corruption Commission, yung kay Greco Bellica. Iba, binura mo yun, parang sinabi mo, Executive Order number 1 mo, it will herald
the kind of government that you will have. Sinabi niya, okay na, open time na, pwede na kayong maging corrupt. Tinatanggal ko itong PACC. O di lahat ng tao, pwede kayo maging corrupt, pwede kayo magkuntsaban, sali kayo sa sindikato ko. Kasi ako rin, bala kong maging corrupt. Planado eh. Bakit niya kinakailangan maging corrupt? Sabi ko nga, the generic strategy is eliminate Sara Duterte, the Dutertes, Sara Duterte, na kahit kayo, meron silang mass-based support by the millions. Ang taas ng trust rating, ang taas ng support. Wala yun lahat. Pagka hindi na pwedeng tumakbo na kandidato. Kaya kita ninyo, ito pa lang ngayon, January pa lang, binibira na si Inday Sara. Binibira na, bibirahin yan. No? Nag-recess lang dahil doon kay Lebiste. Keep it up, Congressman Lebiste. Keep it up, huwag ka matatakot, huwag ka matatakot. God will protect you. Okay. God will protect you. Pwede ka maging national leader one day. Pag tumanda ka na, gaya ko. Pagka tumanda ka na, pwede ka national leader. Kayo ni Barsaga, no? Dapat dito sa mga tumbata na itong congressman, paralin pa natin, pondohan natin. Bagay, mayaman to si si Lebiste, di ba? Bilyonaryo eh. So, leave a legacy sa mga and leave an example. Lead the Filipino youth na panindigan. Huwag ka matatakot, Congressman Lebiste, huwag ka matatakot. Mga tinatakot ka naman gago eh. Ano gusto mo? Pagbibitayin natin lahat yan, pagka umikot ang gulong, pagbibitayin natin lahat. Na? So, ikaw taga-turok. Ikaw na taga-turok. Para makabawi ka. So, ang dyan, tanggalin ang mga Duterte para pagdating na 2020. Imagine na, campaign pa lang. Kasi nandoon yung nagpapanggap. No? Budol talaga eh, nagpapanggap. Masquerading as a good official na sambang-samba mga Duterte. Naloko mga taong bayan. Binoto ng mga Duterte supporters. 31 million, 32 million. Of course, nandun yung insurance shot nila na tungkol sa COMELEC. May nalaglag na pera. And then panalo. And then yung pagkapanalo, EO number 1. Tanggal ang PACC. That tells you na may balak sila na nakawan ang taong bayan. Bakit kinakailan nakawan ang taong bayan? Because hindi mo mapapatupad yung grand plan mo na tanggalin ang opposition mo sa 2028 election para panalo yung manok mo, para sigurado yung anak mo. They want to remain in power. This year, they will try to change the Constitution. This year, they will try their best. That's why they need the 2026 budget. Papasa nila yan, pipirmahan yan. Kung hindi niya sinunod yung advice ko sa kanya, pipirmahan niya yan. Yari siya. And we have grounds to terminate him. We have grounds to terminate him. Gago to mga to talaga eh. Imagine sira ulo itong mga walang yan to eh. Pipigayin talaga tayo, pabagsakin talaga ekonomiya. Okay, mamaya pa yun. Ngayon yung sinasabi ko na planado talaga nila is a generic strategy na simple. Kung doon kayo sa satellite view, simple. Dito kayo sa between, makita ninyo. Tingin kayo. Simple lang ang storyline. Di ba pagka Mission Impossible, storyline, Mission Impossible, Dead Reckoning, merong susi na magbubukas ng AI. Tama. Dead Reckoning. Na kailangan ma-recover yung susi na yon para kontrolado may AI. Nagagawa sila. Simple yung storyline. Kasi pag yung AI, makokontrol niya buong mundo. Storyline sa John Wick. Hello, Imelda said, magandang gabi sa'yo, Merry Christmas, Happy New Year. Imelda said, sabi, ako daw si John Wick, balasubas. Balasubas.